hurt me too. Did you think revenge will make it better? Magandang araw po sa inyong lahat. Inyo pong matutunghayan ang kwentong pag-ibig ni Delphine and Eva na pinamagatang na sa single mother ang true love. 10 taon ng biyoda si Eva Mañares. Mayroon siyang 2 anak, si Eden and Efren. Nakatira sila sa squatter area at kasambahay ang trabaho niya. Chubby ang kanyang katawan, kayumanggi ang kanyang balat at hindi siya kagandahan. Makahanap pa kaya siya ng tunay na pag-ibig sa pangalawang pagkakataon kahit siya ay single mother na mahirap lamang? Araw-araw maagang gumigising si Eva. Nagluluto siya ng almusal, naglilinis ng bahay at naglalaba. Importante sa kanya ang bawat segundo dahil wala siyang katuwang sa paghahanap buhay dahil 10 taon na siyang balo. Namatay ang kanyang asawa dahil may bukol ito sa atay. Hindi niya naipagamot dahil wala siyang pera. Mga anak, gumising na kayo, tanghali na. Malambing na sigaw niya at hinaplos niya ang mukha ni Efren. Mama, magaling na po ako. Wala na po akong lagnat. Pwede ka na pong magtrabaho para mayroon tayong pambili ng ulam at bigas. Naghihikab na sabi ni Efren. Medyo masigla na ito pero lubog pa rin ang mga mata dahil sa mataas na lagnat. Oo nga anak, kailangan ko nang pumasok sa trabaho. Wala na tayong bigas at uling. Wala ka na rin gamot. Sige po mama, pumasok ka na sa trabaho. Ako na po ang magbabantay kay Efren. Ako na rin po ang maglalaba at maglilinis ng bahay. Wala naman po akong pasok ngayon. Nakangiti na sagot ni Eden. Ito ang panganay niyang anak. 10 taong gulang at grade 6 student. 7 years old naman si Efren. Grade 2. Ang swerte ko talaga sa inyong mga anak. Matalino kayo, mabait at masunurin. Siyempre naman po mama, mana kami sa'yo. Nakangiti na sagot ni Efren at Eden. Ay sus, binola pa ninyo ako. Pakis nga yung halik na malutong at malakas ang tunog. Nakabukol ang pisngi na hiling niya. Mwah! Nakangiti na tili ni Eden at Efren at sabay na lumapat ang labi ng mga ito sa tigkabila niyang pisngi. Ang sarap naman ng halik, nakakatanggal ng pagod. Pumunta na tayo sa kusina, kakain na tayo. Sige po mama, ask ko na rin po kung kailan ka bibili ng yero kasi po tuwing umuulan ang lakas ng tulo ng bubong natin. Nababasa ang latag namin ni Efren, hindi kami makatulog ng maayos. Malungkot na tanong ni Eden. Hindi ko pa alam anak kasi overbali ako. Wala nga akong sasahurin ngayong buwan dahil nakuha ko na. Malungkot na sagot niya. Hayaan mo po mama, paglaki ko, magpapatayo ako ng malaking bahay. Bibili ako ng masasarap na pagkain at bibili ako ng malapad na TV para hindi na ako pagsasaraduhan ng pinto ni Tia Susan kapag nanonood ako sa kanila. Bibong sagot ni Efren, pero siya ay nasasaktan dahil masungit ang kanyang biyanan. Hipag at bayaw. Hindi man lang bigyan ng kaunting pagmamahal ang kanyang mga anak. Sa bagay, patay na ang kanyang asawa kaya lumabas na ang tunay na ugali ng mga ito. Anak, sa susunod, huwag ka na ulit manunood kina Tia Lydia mo ha, para hindi ka magmukhang kawawa. Hayaan mo bibili ako ng second-hand TV sa Pasko. Nakangiti na pangaral niya kay Efren but deep inside, nasasaktan siya at gusto niyang umiyak. Totoo nga na lahat ng sakit at hirap ay kayang tiisin ng ina para mabigyan ng maayos na buhay ang kanyang mga anak. Yehey! Narinig mo yun ate? Magkakaroon na tayo ng TV next year. Tumatalon sa tuwa na sigaw ni Efren. Oo, na magkakaroon tayo ng TV kapag tumama si mama sa weteng, pero kapag hindi, bokya. Malumanay na sagot ni Eden. Habang naglalakad sila papunta sa kusina. Naghugas sila ng kamay bago dumulog sa hapagkainan. Mama, bakit ginisang saluyot at alugbati na naman ang ulam natin? Wala ka po bang pambili ng Lucky Me? Sawang-sawa na po kasi ako sa nilagang gulay na walang halahok. Nakalukot ang ilong na tanong ni Efren. Pasensya ka na anak, wala akong pera kahit piso eh. Hayaan mo, babali ako mamaya. Bibilihan kita ng 1/4 na longganisa.
Humigop ka na ng sabaw. Masustansya naman itong gulay kaysa sa noodles. Nanunubig ang mga mata na paliwanag niya. Naaawa siya kay Efren, noodles na nga lang ang ulam na gusto nito, hindi pa niya mabili. Hay buhay, ang hirap maging mahirap. Sige po mama, kakain na ako. Tumatango na sagot ni Efren, nilagyan niya ng sinangag ang plato nito. Kakain na sana sila kaya lang hindi natuloy dahil dumating si Delphine, ang matandang binata na kanyang mangliligaw. Dumungaw siya sa bintana at nagsalita ng mahina. Delphine, anong kailangan mo? Kaya aga-aga sumisigaw ka. Ikaw ang kailangan ko, my love. Alam mo naman na ikaw ang multivitamins at lucky charm ko, di ba? Nakangiti na sagot ni Delphine at nag-flying kiss ito. Nako Delphine, huwag mo na akong ligawan dahil hindi ako mabubusog ng pagmamahal mo. Pera ang kailangan ko at maayos na trabaho. Prangka na sagot niya. Tamang-tama my love, may dala akong pansit. Gomamela at 200 pesos, pwede na itong pambili ng bigas at noodles. Nakangiti na sagot ni Delphine. Determinado talaga ito na makuha ang matamis niyang oo. Hay nako Delphine, nang ingkit ka na naman ng bulaklak sa kapitbahay. Pumasok ka na nga rito, kainin natin ang dala mong pansit para hindi lumamig. Nakangiti na sagot niya. Mabait at matulungin si Delphine. Sa katunayan nga gusto niya ito pero hindi niya sinasabi dahil iniisip niya ang kapakanan ng kanyang mga anak. Palaging gumugulo sa isipan niya kung mayroon bang lalaki na magiging seryoso sa single mother na katulad niya. Paano kung iwanan siya pagkatapos pitasin ang kanyang bulaklak at paano kung hindi itrato ng tama ang kanyang mga anak? Siguro nga mayroong mga single mother na swerte sa pangalawang pag-ibig pero hindi lahat. Sa panahon ngayon, mahirap nang humanap ng true love dahil maraming mangloloko na katawan at pera lang ang gusto. Mga bata, good morning sa inyo. May dala akong pansit at pandesal. Pasensya na kayo, ito lang ang almusal na kaya kong bilhin. Medyo mahina kasi ang pasada ko ng jeep kahapon. Anis na paliwanag ni Delphine. Salamat po sa pansit. Paborito po namin ito ni ate. Kumain na po tayo, kanina pa ako gutom. Natatakam sa pandesal at pansit na sagot ni Efren. Sige, mauna na kayong kumain. Mamaya na ako kapag busog na si my love. Malambing na saad ni Delphine at isiningit ang bulaklak sa tenga niya. Naku Delphine, ang dami mong palusot. Sumabay ka na sa amin sa pagkain para hindi ka maubusan. Ipagtitimpla na rin kita ng kape. May natira pa akong kaunting kape at asukal. Yun, sa wakas makakatikim na rin ako ng love coffee. Siguradong nakangiti ako maghapon dahil nakainom ako ng love coffee at nakasalo ko sa pagkain ang mga anak ng babaeng mahal ko. Nakahawak sa dibdib na pahayag ni Delphine. Tinalo pa nito ang mga makatakong mangligaw. Hindi siya sumagot. Natatawa na nagtitimpla siya ng kape. Tapos masaya na pinagsaluhan nila ang simpleng pagkaing nakahain sa ibabaw ng kahoy na mesa. Pagkatapos kumain, nagpresenta si Delphine na maghuhugas. Hindi niya pinigilan. Nagpapalapad ng papel Nagsipilyo naman siya at nagbihis. Tapos binili na niya si Eden at Efren na huwag maglalayas at maglalaro sa labas upang hindi maipit ng sasakyan. Mga anak, aalis na ako. Huwag kayong mag-aaway ha. At huwag kayong magpapapasok ng ibang tao rito sa bahay. Huwag na huwag rin kayong maglalayas upang hindi kayo makuha ng mangunguhang bata. Okay po mama, susundin po namin lahat ng bilin mo. Nakangiti na sagot ni Efren at Eden. Sige mga anak, aalis na kami ni Delphine. Nakangiti na sabi niya at hinalikan ang mga ito sa tigkabilang pisngi. Lumabas sila ng bahay at kumuway sila bago sumakay ng jeep. Isang malaking hamon sa mga single mother ang pag-alis sa bahay na walang maiiwang bantay sa kanilang mga anak. Dahil hindi sila makapagtrabaho ng maayos. Palagi nilang iniisip kung okay lang ba ang mga anak nila, kung kumain na, kung sinasaktan ng kamag-anak, kung naglalayas. Kung pwede nga lang na hindi sila lumabas ng bahay, masigurado lang na maayos at walang sakit ang mga bata, kaya lang hindi pwede mamatay sila sa gutom kapag hindi sila nagtrabaho. Delphine, maraming salamat sa paghatid. Nakangiti na sabi ni Eva. Walang anuman pero kailangan mo akong bayaran ng halik. Nakapuot na hiling ni Delphine. Che, tumigil ka nga, naka-ismid na sabi niya. Ang tanda na natin, hindi na uso sa atin ang
Kiss pa rin, saka nakakahiya, baka makita tayo ng amo ko. Baka isipin nila na malandi ako. Naku my love, walang nakakahiya sa pagmamahal. Ang nakakahiya ang dila at mga mata ng mga tsismosang mapanghusga. Ang mabuti pahalikan mo na ako para swertihin ako ngayong araw. Kinikilig na ungot ni Delphine. Sige na nga, bibigyan na kita ng flying kiss. Namumula ang pisngi na sagot niya. Diyos ko, ang kuripot sa halik, pero pwede na rin. Nakanguso na sagot ni Delphine. Natatawa na nag-flying kiss siya sa hangin. Sinalo iyon ni Delphine at kilig na inilapat sa bibig. Masigla na pinindot niya ang doorbell. Masaya siya ngayon dahil magaling na si Efren at nakabili na siya ng ulam at bigas. Good morning po, ma'am. Nakangiti na bati niya kay Mrs. Helen. Good morning, Eva. Blooming ka ngayon ha? Nadiligan ka ba kagabi ng suitor mo na jeepney driver? Malasyosa na tanong nito. Hindi po ma'am, wala po sa isip ko ang makipaglampungan sa kama. Nayayamot na sagot niya pero hindi niya ipinahalata. Tama ang desisyon mo Eva, dahil mahirap ang maraming anak, saka mahirap nang makahanap ng faithful na lalaki ang mga single mother ngayon kasi alam mo naman na single na babae ang hanap ng mga lalaki. Pentasira na sagot ni Mrs. Helen. Ang sarap barahin, pala desisyon at judgmental sa buhay ng iba. Akala mo naman, bibigyan siya ng 1 milyon eh. Sobrang kuripot naman. Paniniwala mo po iyon ma'am, hindi ko kukontrahin, siguro po magtatrabaho na ako. Magalang na sagot niya at yumukod siya bago pumunta sa kusina. 4 na taon na siyang naninilbihan sa pamilya Ramirez. Pero wala pa siyang ipon dahil 6K lang ang sahod niya. Wala pang benefits like SS, PhilHealth at Pag-ibig. Wala rin 13-month pay. Mayroon namang bonus na 5K kaya pwede na rin. All around kasambahay ang trabaho niya pero ginawa siyang yaya, hardinero, car wash girl at kargador ni Mrs. Helen. Hay, ang hirap maging kasambahay. Wala silang karapatang magreklamo kahit pagod na sila at ngalay na ang kanilang mga braso at binti. Nagluto siya ng almusal, tapos nagdilig siya ng mga halaman at isinalang sa washing machine ang mga labahan. Habang umiikot ang washing, naglinis siya ng inodoro at naglampas ng sahig. Tagaktak na ang pawis niya sa buong mukha at likod pero hindi siya pwedeng magpahinga dahil magva-vacuum pa siya ng carpet at magbabanlaw at magsasampay ng mga damit. Eva, tapos na kaming kumain ka na. Ubusin mo itong mga tirang ulam. Tapos mamayang tanghali magluto ka ng pakbet at pritong daing na bangus. Malakas na sigaw ni Ma'am Helen. Sige po, papunta na ako riyan. Malakas na sagot niya. Binabanas na itinago niya sa cabinet ang walis tambo at dustpan. Tapos nagmamadali na pumunta siya sa kusina. Iniligpit niya ang mga tirang pagkain at inilagay sa lababo ang mga hugasan. Sasabunin na sana niya ang baso pero dumulas sa kamay niya. Nahulog iyon sa sahig at tuluyang nabasag. Eva, ano na naman ang nabasag mo? Galit na sigaw ni Mrs. Helen. Baso po ang nabasag ma'am, dumulas sa kamay ko. Magalang na sagot niya. Diyos ko, hindi ka nag-iingat. Ibabawas ko sa sahod mo yan. Siguresta na sigaw ni Ma'am Helen. Sa bagay, may karapatan itong magalit dahil ito ang bumibili ng mga gamit dito sa bahay. Nilinis niya ang mga bubog bago niya ipinagpatuloy ang paghuhugas ng mga pinggan. Pagkatapos maghugas, kinuha niya sa washing machine ang mga damit. Pinanlawan iyon ng maayos at isinampay. Eva, tapos ka na bang maglaba? Dalahan mo ako ng malamig na tubig dito sa sala tapos magluto ka na ng tanghalian. Padating na ang mga bata. Sumisigaw na utos sa kanya ni Mrs. Helen. Basa ang damit at ngalay na ngalay ang balakang na kumuha siya ng mineral water sa ref. Ibinigay niya iyon kay Mrs. Helen. 10:30 AM pa lang ng umaga pero pagod na siya dahil sa dami ng trabaho. Mayroon pa siyang amo na mahilig magutos. Ultimo tubig ipapaabot pa. Hayes, kung pwede lang mag-resign, matagal na niyang ginawa. Ganito ang trabaho ng mga kasambahay lalo na sa abroad. Nagkukuskus ng inodoro, nagbubuhat ng gasol at malaking galon ng mineral water at bigas. Nagpupunas ng mga bintana at grills na mataas. Kaya dapat pahalagahan natin ang mga pera na ipinapadala nila dahil tinitiis nila ang pagod at homesick para mabigyan ng maayos na buhay ang kanilang pamilya rito sa Pilipinas.
Kinuha niya ang daing na bangos at pakbit sa ref. Naghiwas siya ng rekado at nagsalang ng bigas sa rice cooker. Magpiprito na sana siya ng daing pero hindi natuloy dahil biglang tumunog ang doorbell. Nakasimangot na lumabas siya ng bahay dahil naabala ang kanyang trabaho. Nadatnan niya si Delphine na balisang nakahawak sa gate. Delphine, napasyal ka, may problema ba? Bakit pumunta ka rito? Huwag mo sabihin sa akin na pati ba naman dito trabaho ko ay mangliligaw ka pa rin. Salubong ang kilay na tanong niya. My love, hindi ako pumunta rito para mangligaw. Pumunta ako rito para sabihin sa'yo na inaapoy ngayon ng lagnat si Efren. Ano? Nabingi siya sa sinabi ni Delphine para yung bomba na sumabog sa loob ng dalawa niyang tenga. Oo my love, sobrang taas ngayon ng lagnat ni Efren. Dinala ko siya sa ospital pero sabi ng doktor, kailangan kanyang makausap dahil masama daw ang kalagayan ni Efren. Malungkot na sagot nito. Diyos ko, hindi sabihin mo sa akin nagbibiro ka lang. Imposible na magkasakit si Efren dahil ang sigla-sigla niya kaninang umaga. Nakangiti siya at kumain ng almusal bago ako umalis. Kinakabahan at umiiyak na wika niya. My love, totoo ang sinasabi ko. Naka-confine ngayon sa hospital si Efren. Kaya pwede ba kumalma ka? Magpapakatatag ka, my love. Dahil kailangan ka ngayon ng anak mo. Magpaalam ka na kay Mrs. Eva, anong nangyayari? Bakit sumisigaw ka? Kunot noon na tanong ni Mrs. Helen. Lumabas ito ng bahay dahil nakita nito sa CCTV na umiiyak siya habang kausap niya si Delphine. Ma'am Helen, nasa ospital po ngayon ang bunso kong anak, kaya kung maaari po sana'y uuwi na ako para maalagaan ko siya. Sumisigok na sagot niya. Ganun ba? Sige, umuwi ka na, bumalik ka kaagad kapag magaling na ang anak mo. Ma'am, pwede po bang bumali? Babalihin ko po ang 1 month kong sahod para po may panggastos at may pambayad ako sa hospital bill ng anak ko. Nahihiya na pakiusap niya sa ginang. Pasensya ka na Eva, wala pa akong hawak na cash ngayon dahil hindi pa sumasahod si Wendell. Bumalik ka na lang next week. Alam mo naman na 15:30 ang sahod ng asawa ko. Lalo siyang napaiyak sa sagot ni Mrs. Helen dahil halata sa face expression nito na ayaw magpabali. Sige po ma'am, salamat. Babalik po ako next week ng tanghali. Sige Eva, mag-ingat kayo sa biyahe ng kasama mo. Umiiyak na umiti siya bago niya tinalikuran si Mrs. Helen. Nanginginig ang mga tuhod at naninikip ang dibdib na sumakay siya sa jeep ni Delphine. Magulong-magulo ang utak niya ngayon dahil hindi niya alam kung saan siya kukuha ng pera na ibabayad sa hospital. Hindi naman niya pwedeng asahan ang pangako ni Mrs. Helen kasi pwedeng magbago ang isip nito dahil baon siya sa utang. Lalo namang wala siyang mahihiram na pera sa pamilya ng kanyang asawa dahil mahirap din ang mga ito. Hindi rin siya pwedeng umutang sa 5-6 dahil wala siyang panghulog araw-araw. Kinakapos ng hininga na pumalahaw siya ng iyak sa loob ng jeep. My love, huwag ka nang umiyak kasi tuwing umiiyak ka, umiiyak din ang puso ko at tuwing malungkot ka, nalulungkot din ako. Kaya pwede ba ngumiti ka naman kahit kaunti para masigurado kung okay ka. Nagsusumamo na hiling sa kanya ni Delphine. Luhaan na tinitigan niya ng matalim ang mukha ni Delphine at naiinis na umismid siya. Pwede ba Delphine? Tigil-tigilan mo muna ako riyan sa mga pick-up lines mo dahil wala yang matutulong sa malaki kong problema ngayon. Mabuti sana kung pwede kong ibayad sa hospital ang wagas mong pag-ibig at mabuti sana kung mapapagaling ng pagmamahal mo ang sakit ni Efren. Pikon at niyayamot na sagot niya. My love, hindi ko mapapagaling si Efren pero kayang-kaya kong bayaran ang hospital bill niya. Itong wagas at tunay na pag-ibig ko naman ang gagamot dyan sa kalungkutan na nararamdaman mo ngayon. Buong pagmamahal na paliwanag ni Delphine, hindi nito pinansin ang pagtataray niya. Pwede ba Delphine? Huwag kang magbiro ngayon at kung mayroon kang bilyones, sige, patingin ako para maniwala ako sa mga sinasabi mo. Naiinis na sikmat niya rito. May love naman, ang sungit-sungit mo. 1 taon na kitang minamahal at 1 taon mo na ring sinasaktan ang puso ko na baliw sa kagandahan mo. Nakahawak sa dibdib na sagot ni Delphine. Tinalo pa nito ang mga artista sa theater.
Nako, Delphine. Tumahimik ka na. Nabibingi ako sa ingay ng bibig mo. Pera ang kailangan ko ngayon, hindi ang pag-ibig mo. Dahil hindi ko makakain ng pag-ibig, hindi ko may babayad sa utang, hindi ko may babayad sa hospital bill, hindi katulad ng pera, solve lahat ng mga problema ko. Mabibili ko pa lahat ng gamit na gusto ng mga anak ko. Mainit ang ulo na paliwanag niya. Hindi sumagot si Delphine. Malungkot na nag-drive ito papunta sa hospital. Hindi niya pinansin ang pagtatampo ni Delphine dahil totoo naman ang sinabi niya na kailangan ng mga tao ng pera araw-araw para mabuhay. Kung meron nga lang sana siyang maraming pera, ay gagawin niyang dekorasyon sa bahay para pipitasin na kapag meron siyang bibilhin. My love, bumaba ka na, andito na tayo sa hospital. Malambing na utos sa kanya ni Delphine. Pagbaba niya sa jeep, pumalahaw siya ng iyak at muntika na siyang matumba sa simentadong kalsada dahil sa private hospital dinala ni Delphine si Efren. Diyos ko, Delphine, tungaw ka talaga. Bakit dito mo dinala sa private hospital ang anak ko? Alam mo naman na single mother ako. Dukha pa. Nagigigil na bulong niya sa kaliwa nitong tenga. Oo, dapat pasalamatan niya si Delphine dahil dinala nito sa hospital si Efren. Pero paano niya iyon gagawin? Stress na nga siya ngayon kung saan siya kukuha ng pera, dumagdag pa ito sa mga problema niya. My love, dito ko sa private hospital dinala si Efren dahil magagaling ang mga doktor dito at siguradong maaalagaan nila ng maayos si Efren. Don't worry about the expenses dahil ako ang magbabayad ng hospital bill. Kahit hindi mo ako mahal, kahit lagi mo akong tinatarayan, kahit lagi mo akong tinataboy palayo, Eva, my love, handa akong tulungan at damayan ka sa lahat ng problema mo. Kahit hindi mo na-appreciate lahat ng tulong at efforts na ginagawa ko para sa iyo. Lagi mong tatandaan na mahal kita kahit hindi mo ko kayang mahalin. Tunay na pamilya ang turing ko sa buong pamilya mo. Kahit hindi ka pamilya, ang turing nila sa akin. Natahimik at napahiya siya sa sinabi ni Delphine. Ngayon lang niya na-realize na mabuting tao ito. Hindi niya noon nakita ang mga kabutihan ni Delphine dahil iniisip niya na baka katulad din ito ng ibang lalaki na gusto lang tikman ang matambok niyang monay. Pagkatapos iiwanan siyang buntis at luhaan. Takot siyang magtiwala at magmahal dahil byoda siya at mayroong 2 anak. Kaya hindi niya pinapansin ang pangliligaw ni Delphine. Aminin natin sa ating sarili na bihirang makatagpo ng tunay na pag-ibig ang mga single mother dahil madalas ginagawa silang pampalipas oras ng lalaking mangloloko. Delphine, I'm sorry. Shh, don't say sorry, my love. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Hindi ka pa handang magmahal ng ibang lalaki dahil hanggang ngayon, ang asawa mo pa rin ang nagmamay-ari ng puso mo. Ang mabuti pa, pumasok na tayo sa loob ng hospital para makita mo na si Efren at para makausap mo na ang doktor. Balumanay na paliwanag ni Delphine at inakay siya papasok sa loob ng hospital. Pumalahaw siya ng iyak nang makita niya si Efren na naka-oxygen. Nangangatog ang kanyang mga tuhod na umupo siya sa gilid ng kama. Anak, bakit hindi mo sinabi sa akin na masama pa rin ang pakiramdam mo kanina? Hindi mo ba sinabi dahil ayaw mong mag-alala ako sa iyo at alam mong wala tayong pera? Anak, pasensya ka na ha. Nagkasakit ka dahil hindi kita naaalagaan ng maayos. Gustuhin ko man na alagaan kayong magkapatid araw-araw. Hindi naman pwede dahil mamamatay tayo sa gutom kapag tumigil ako sa pagtatrabaho. Humihikbi na paliwanag niya. Tumulo ang luha niya sa maputlang pisngi ni Efren nang halikan niya ito sa noo. Mama, kaninang madaling araw pa po mataas ang lagnat ni Efren. Nawawala lang kapag pinapainom ng paracetamol. Masakit din ang tiyan niya at nahihilo. Hindi lang niya ipinapahalata kanina kasi wala tayong bigas at uling. Saka ayaw niyang may stress ka. Hindi ko rin po sinabi sa iyo kanina kasi akala ko po mawawala sa pagpupunas ng malamig na tubig ang lagnat niya. I'm so sorry po, Mama. Nagsinungaling ako. Umiiyak na paliwanag ni Eden. Anak, sa susunod na masama ang pakiramdam ninyong magkakapatid, sabihin ninyo sa akin agad ha, para hindi na lumala pa.
Opo, promise po mama, hindi na po ulit ako magsisinungaling. Sumisigok na sagot ni Eden, basang-basa ng luha ang pisngi nito. Huwag kang mangako anak, gawin mo ang tama. Alam mo naman na honesty is the best policy, di ba? Yes po mama. Malambing na sagot ni Eden. Lumapit ito sa tabi niya at niyakap siya ng mahigpit. Naghiwalay silang mag-ina nang pumasok sa loob ng hospital room ang pediatrician na naka-assign kay Efren. Good morning Eva, I am Dr. Philly Lumbao. Ako ang pediatrician and cardiologist na sumuri sa iyong anak. Based sa x-ray result na lumabas kanina, punong-puno ng mucus ang dibdib ni Efren at may nakabarang nana sa air sac niya kaya nahihirapan siyang huminga. Pneumonia ang sakit ni Efren. Nakukuha ang sakit na pneumonia sa maduming usok, alikabok, at kung may parasite sa loob ng katawan ng tao. Natutuyuan ng pawis sa likod at nakakain ng maduming pagkain na may bakterya. Ang pinakamadaling explanation sa pneumonia ay bakterya na mabilis kumalat sa respiratory system ng isang tao. Ang may papayo ko sa iyo, Eva, ay alagaan mong mabuti si Efren. Ilayo mo siya sa taong naninigarilyo, malikabok na lugar, pakainin mo siya ng malinis at masustansyang pagkain, huwag na huwag mo rin siyang patutuyuan ng pawis at higit sa lahat, iparamdam mo sa kanya na mahal mo siya para maging mabilis ang kanyang pagaling. Doktora, maraming salamat po sa paliwanag. Nagpipigil ng luha na sabi ni Eva. You're welcome Eva, and don't worry about your son dahil curable naman ang pneumonia. Kailangan lang uminom ng gamot at antibiotics ni Efren and kailangan niyang mag-bed rest para manumbalik sa normal ang kanyang paghinga. Nakahinga siya ng maluwag nang marinig niya ang sinabi ng doktor na hindi malala ang sakit ni Efren. Thank you so much po ulit, doktora. Ngumiti si doktora at nagpaalam ito na lalabas na. Nilapitan naman ni Eva si Delphine na tahimik na nakaupo sa plastic na bangko. Delphine, salamat sa lahat ng tulong mo. Pasensya ka na kung lagi kitang binabasted at pinagsusungitan. Ginawa ko lang naman yon dahil gusto ko na lumayo ka. Akala ko kasi katulad ka ng ibang lalaki na bolero, mangloloko at manyakol. Pasensya ka na talaga Delphine. Promise, simula ngayon, hindi na kita susungitan at hindi na kita babastidin. Simula ngayon, magiging mabait na ako sa iyo at anytime, pwede ka nang umakyat ng ligaw. Malambing na paliwanag niya. Hinaplos ni Delphine ang namumula niyang pisngi at malungkot itong umiti. My love, hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo na mahalin ako dahil matagal ko nang tanggap na kahit kailan ay hindi mo ako matutunang mahalin. Simula ngayon, hindi na kita liligawan at hindi na kita kukulitin. Pero mananatili ako sa tabi mo. Dadamayan kita sa mga problema mo. Pero ngayon, uuwi muna ako para makapagpahinga kayong mag-iina. Huwag kang mag-aatubili na tawagan ako kapag mayroon kang kailangan. Iiwanan ko sa iyo itong 30,000 na binawas ko sa ipon ko kanina para mayroon kang panggastos dito sa hospital. Paalam my love, uuwi na ako. Nagunahan sa pagtulo ang luha niya nang ipatong ni Delphine ang puting sobre sa ibabaw ng mesa at walang lingon likod na lumabas ito ng hospital room. Naninikip ang dibdib na hinipo niya ang pera at nguminti siya habang umiiyak. Sa totoo lang, sobrang bigat ng kanyang pakiramdam. Parang may malaking bato na nakadagan sa kanyang dibdib at masakit ang kanyang lalamunan. Sobra siyang nasasaktan ngayon dahil alam niya na kahit kailan ay hindi na niya muling makikita pa si Delphine. Kung hindi niya ito tatawagan o pupuntahan sa bahay dahil sumuko na ito sa pangliligaw. Luhaan na niyakap at inamoy niya ang pera habang umuusal siya ng pasasalamat. Ayaw naman talaga ni Delphine na iwanan si Eva. Ngunit naisip niya na makakabuti rito ang mag-isa dahil hindi pa ito handang magmahal muli. Nagustuhan niya si Eva dahil mabuting ina ito, hardworking at hindi malandi. Kahit minsan hindi niya nakita si Eva na makipaglandian sa ibang lalaki. Nakafocus lang ito sa trabaho at pag-aalaga ng mga bata. Malungkot nang umiti si Delphine, binuhay niya ang makina ng jeep at nagmaniho siya pauwi ng bahay.
32 years old na si Eva. Kayumanggi ang balat, chubby, 5'3" ang height at hindi matangos ang ilong. Grade 6 ang tinapos niya at ulila na siya sa mga magulang. Mayroon siyang mga kamag-anak ngunit mahirap lang din katulad niya. Kabilang si Eva sa pamilyang isang kahig at isang tuka, pero kahanga-hanga ang kanyang kasipagan at kabaitan. Kaya na-inlove sa kanya si Delphine ng sobra. Sabi ng iba, love is blind dahil may gwapo na umiibig sa pangit at mayroong mayaman na umiibig sa mahirap. Pero para sa kanila, hindi totoo ang kasabihan na ito. Because love is not blind dahil puso ang umiibig, hindi ang mga mata. Paano mo masasabing mahal mo ang isang tao kung palagi mong nakikita ang mga kapintasan niya? If you really love someone, mamahalin mo siya ng buong buo dahil ang totoong pagmamahal ay hindi tumitingin sa panglabas na kaanyuan kundi sa busilak na puso. Isang linggo na ang nakalipas. Magaling na si Efren, nakauwi na siya ng bahay. Nag-resign na rin sa trabaho si Eva. Binayaran niya ang utang niya kay Mrs. Ellen gamit ang pera ni Delphine. Plano ni Eva na magtayo ng maliit na tindahan sa harapan ng bahay at magluto ng ulam para makaahon silang mag-iina sa kahirapan. December 1, 2023 ngayon, nakatayo si Eva sa harapan ng lumang salamin. Nagpapaganda at nag-spray ng mumurahing pabango. Mama, tapos ka na po bang magbihis? Bilisan mo po, baka abutin tayo ng ulan. Medyo madilim ang langit. Malakas na sigaw ni Eden sa labas ng pinto. Anak, tapos na akong magbihis. Masyado kang excited. Natatawa na sagot niya at lumabas siya ng kwarto. Wow mama, ang ganda-ganda mo po ngayon. Bagay na bagay sa iyo ang suot mong pulang bestida. Kumikinang ang mga mata na papuri sa kanya ni Efren. Talaga anak, maganda ako. Palagay mo ba magugustuhan ulit ako ni Delphine? Siyempre naman po mama, alam mo naman po na mahal ka ni Tito Delphine. Palagay ko nga po miss na miss ka na niya kasi palagi siyang dumadaan sa harapan ng bahay natin. Kinikilig na sagot ni Eden. Ganun ba? Payag ba kayo na maging asawa ko si Delphine? Pigil hininga na tanong niya. Siyempre naman po, kasi mabait siya, mapagmahal at tunay na anak ang turing niya sa amin. Anis na sagot ni Eden and Efren. Mga anak, natutuwa ako na pinayagan ninyo akong mag-asawang muli. Palagay ko masaya rin ngayon ang papa ninyo dahil medyo maayos na ang buhay natin ngayon at mayroon akong responsableng mangliligaw. Sana nga magkaayos na kami ni Delphine para magkaroon na ng happy ending ang love story naming dalawa. Umaasa sa happy ending na sagot ni Eva. Mama, pumunta na po tayo sa terminal ng jeep para magkaroon na ng happy ending ang love story ninyo ni Tito Delphine. Nakangiti na saad ni Eden at inakay sila palabas ng bahay. Naglakad sila papunta sa terminal ng jeep, dala-dala ang bougainvillea flowers na hiningi nila sa kapitbahay. Nakita nila si Delphine na nagtatawag ng mga pasahero. Pawisan ito at namumula ang pisngi dahil sa mainit na sikat ng araw. Nahihiya na tumayo siya sa harapan ni Delphine, ngumiti siya ng kaunti at walang paalam na pinunasan niya ang pawis nito sa noo, mukha at liig. Eva, anong ginagawa ninyo dito mag-iina? Bakit may hawak kayong bulaklak? Magkakaihi sa kilig na sagot ni Delphine. Andito kami para magpasalamat at mangligaw. Kamusta ka na? Sabi mo mahal mo ako at hindi mo ako iiwan. Pero bakit hindi ka na pumupunta sa bahay? Kunwari nagtatampo na sagot niya. Ha? Hindi na ako pumupunta sa bahay mo kasi akala ko ayaw mo sa akin. Kumakabog ang dibdib na sagot ni Delphine at lalong namula ang mukha nito dahil sa sobrang kilig. Sinong nagsabi sa iyo na hindi kita gusto? Alam mo ba na miss ko na ang gumamela flowers mo at mga pick-up lines mo? Naging malungkot ang umaga at gabi ko, Delphine, simula noong iniwasan mo ako. Malambing na paliwanag niya. Ibig mo bang sabihin, mahal mo rin ako at pumapayag ka ng magpakasal sa akin? Namimilog ang mga mata at tuwang-tuwa na sigaw ni Delphine. Wow ha,
Ang bilis mo. Ngayon pa lang kita sinagot, kasal na agad? Namumula ang pisngi na tanong niya. Syempre my love, kasal agad kasi 1 taon at 2 buwan na kitang nililigawan. Ngayon sinagot mo na ako, hindi ako papayag na lumayo ka pa sa akin. Buong pagmamahal na sagot ni Delphine at hinalikan ang likod ng palad niya. Delphine, bago mo ako alokay ng kasal, tanungin mo muna ang mga anak ko kung gusto ba nila na maging pangalawang ama ka. Nakatitig sa mga mata nito na paliwanag niya bilang ina. Ikinagalang at pinakikinggan niya ang saloobin ng kanyang mga anak. Eden, Efren, payag ba kayo na maging papa ako at payag ba kayo na pakasalan ko ang maganda ninyong mama? Ninerbiyos na tanong ni Delphine sa mga bata. Payag po kami na pakasalan mo si mama kung mangangako ka sa amin na hindi mo siya lolokohin at sasaktan. Kasi po kami ang unang umiiyak at nalulungkot kapag nasasaktan at problemado si mama. Anis na sagot ni Eden, napakabuti nitong anak at kapatid. Pangako Eden and Efren, mamahalin ko si Eva katulad ng pagmamahal ko sa aking mga magulang. Nakataas ang kanang kamay na pangako ni Delphine. Talaga po, buhatin mo na po si mama papunta sa opisina ni Mayor para maikasal na kayo kasi hindi po kami papayag na magtabi kayo sa pagtulog na walang marriage contract. Sigurista na pahayag ni Efren. Bata pa ito pero sobrang talino. Hahaha. Tuwang-tuwa na tawa ni Delphine. Mga anak, hindi ganon kadaling magpakasal kasi maraming papeles na kailangang ayusin at kailangan pa naming mag-seminar. Pero bukas, magpapasa na ako ng requirements sa munisipyo para maikasal na kami ni Eva next week. Mabuti naman po. Natutuwa po kami na wagas at totoo ang pag-ibig mo kay mama. Nakangiti na sagot ni Eden and Efren. Salamat mga anak, salamat. Naiiyak sa sobrang tuwa na sabi ni Delphine. My love, narinig mo naman ang sagot ng mga anak mo. Payag sila na pakasalan kita. Kaya naman tatanungin kita ngayon if you are willing to marry me from the bottom of your heart. Malambing na tanong ni Delphine at lumuhod ito sa maalikabok na semento. Yes my love, pumapayag ako na pakasalan ka. Emosyonal na sagot ni Eva at lumuhod din siya sa sahig. Buong pagmamahal na hinaplos niya ang matabang pisngi ni Delphine. Yehey, ikakasal na sila. Finally, nagkasundo na rin ang puso ni Delphine at Eva. Kinikilig na sigaw ng mga pasahero at drivers. Thank you my love. Maraming salamat sa pagtanggap mo sa pag-ibig ko. Umapatak ang luha na sabi ni Delphine at hinalikan siya sa noo, ilong at pisngi. Bawal maghalikan sa public place dahil maraming nanonood na bata at matanda nakatakip sa mata na sabi ni Eden kaya nagmamadali silang naghiwalay. Mga anak, pasensya na kayo. Masaya ako ngayon kaya hindi ko napigilan na halikan si Eva. Nahihiya na paliwanag ni Delphine. Okay lang po na halikan mo si mama pero wag sa public place. Seryosong sagot ni Efren. Okay mga anak, pumunta na tayo sa mall, kakain tayo sa Jollibee at bibilhan ko ng singsing si Eva. Talaga po, gusto ko yan, masarap ang Chicken Joy. Natatakam sa fried chicken na tili ni Eden. Yes mga anak, simula ngayon, palagi na tayong sabay kumain. Nakangiti na sagot ni Delphine at naglakad ito papunta sa nagbubulungan ng mga driver. Mga pare, hindi na muna ako mamamasada ngayon. Ibibigay ko na ang mga pasahero ko sa kasunod kong jeep. Salamat paring Delphine, ang bait mo talaga kaya minahal ka ni Eva eh. Congratulations. Nga pala sa engagement ninyo, makikikain kami sa kasal ha? Nakangiti na sagot ni Mang Doming, ito ang leader ng Jeepney Association. Oo mga pare, lahat kayo imbitado. Sige, aalis na kaming mag-anak. Nakangiti na sagot ni Delphine at sumakay na ito ng jeep. Pumunta sila sa mall, kumain at nag-shopping. Bumili rin si Delphine ng 2 18K na wedding ring. Bibili rin sana siya ng engagement ring pero ayaw ni Eva, sayang daw ang pera. Mga simpleng tao sila na tahimik na namumuhay sa lipunan. Hindi sila katulad ng mga bilyonaryo at artista sa pelikula. Pero ang puso nila ay busilak at tapat magmahal. Palagi nating tatandaan na iba-iba ang lifestyle at itsura ng mga tao.
pero pare-pareho tayong may puso na marunong magmahal at masaktan. Kaya naman piliin natin na maging mabuti araw-araw sa ating kapwa upang hindi tayo magkasala. Kabado at pinagpapawisan na naglakad si Eva sa loob ng kwarto. Damang-dama niya ang mabilis na pintig ng kanyang puso at nanginginig ng kanyang mga tuhod. 5:00 ngayon ng hapon. Tapos na ang kanilang kasal. Nakauwi na rin ang mga bisita. Si Eden at Efren naman ay nasa kabilang kwarto nanunood ng TV. Lumipat sila sa bahay ni Delphine simula noong mag-propose ito sa terminal ng jeep. O Diyos ko, basto na nakatayo. Nanginginig ang boses at baba na tili niya. Wifey, halatang excited ka sa honeymoon natin. Tawang-tawa na sabi ni Delphine. Che, nanggugulat ka, pwede ka naman kumatok, diba? Pero hindi mo ginawa kasi akala mo naka-burless na ako. Namumula ang pisngi at nahihiya na sagot niya. Mas maganda nga sana kung wala ka ng damit, pero hindi kasi nakasuot ka pa ng wedding gown. Bakit hindi ka pa nagpapalit ng damit? Gusto mo ba na ako ang magtanggal ng wedding gown mo? Nakakaakit na bulong ni Delphine sa kaliwa niyang tenga. Yes, Javi, mas maganda na ikaw ang magtanggal nitong wedding gown para romantic. Maharot na sagot niya at bahagya niyang kinagat ang kanyang lower lip. I will grant your request right away, wifey. Kumikindat na sagot ni Delphine at dahan-dahan na hinila nito pababa ang zipper ng wedding gown. Automatic na tumakip ang palad niya sa kulay puti niyang bulaklak na nakabalot pa sa pulang tela. Don't be shy, wifey. Let me see your flower. Matagal na panahon ko nang gustong mahawakan at maamoy ang maganda mong bulaklak. Malambing na bulong ni Delphine at dahan-dahan na tinanggal ang palad niya sa bulaklak. Kagatlabi na pumikit siya ng mariin nang pisilin nito ang sentro ng bulaklak at marahang kinagat. Habi, sa loob ng banyo tayo mag-honeymoon para hindi marinig ng mga bata ang boses natin. Nanginginig ang boses na sabi niya. Namumungay ang mga mata na hinila ni Delphine pababa ang suot nitong puting polo at itim na pantalon. Tapos kinarga siya ng pang-bridal style papunta sa loob ng banyo. Magkayakap na tumayo sila sa ilalim ng shower. Pinuhay nila ang shower at gripo upang hindi marinig sa kabilang kwarto ang malambing nilang sigaw. Hinalikan siya ni Delphine sa noo, pilik mata, ilong, pisngi at labi. Buong pagmamahal na tinugon niya ang mainit nitong halik at sabay na naglakbay ang kanilang mga kamay sa paraiso ng kaligayahan. Paulit-ulit silang sumayaw sa maharot na musika ng pag-ibig habang nag-e-echo sa loob ng banyo ang malambing na sigaw na nagmumula sa kanilang mga puso at bibig. Nakapikit ng umiti ng ubod tamis si Eva nang marating niya ang langit. Nakakita siya roon ng mga bituin at paru-parong magkayakap. Habi, thank you so much for this wonderful evening at maraming salamat sa pagmamahal mo at pagtanggap mo sa dalawa kong anak. Don't say thank you, wifey, dahil karapat-dapat kang mahalin. Malambing na sagot ni Delphine at muli siyang hinalikan. Siya si Eva Manjares. Isang mahirap na single mother pero mabait at sobrang tino, kaya binigyan siya ng Panginoon ng pangalawang lalaki na mamahalin at irerespeto siya hanggang sa kanyang pagtanda. Ang pagmamahal at pag-aasawa ay hindi nakabase sa hitsura at estado ng isang tao dahil lahat ng taong mabait at may mabuting kalooban ay karapat-dapat mahalin. Always remember, totoo ang pag-ibig kung maniniwala ka, maninindigan at magiging tapat sa iyong minamahal. At doon na lamang po nagtatapos ang aking kwento. At kung nagustuhan niyo po ang aking kwento, huwag niyo pong kalimutang i-subscribe at i-click ang notification bell para maging updated pa po kayo sa susunod pang video. Thank you and God bless.